Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Fam. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako si Sister Maria Zena Fruto from CRC Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po kami sa aming programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Ruth chapter 2 verse 10 to 13. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buhay, kalakasan at sa pag-ibig na patuloy mong pinagkaloob sa amin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at linisin mo po ang aming mga puso upang ikaw lamang ang aming mapapurihan at mapasalamatan. Gabayan mo po ako sa pagbabahagi ng iyong salita. Naway magamit namin ito upang maging kalakasan, pagpapala at daan upang mas mapalapit kami sa iyo. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Ruth chapter 2 verse 10 to 13. Nagpatira pa si Ruth sa harapan ni Boaz at sinabi, "Bakit napakabuti niyo sa akin ngayong dayuhan lang ako?" Sumagot si Boaz, "May nagkwento sa akin ng lahat ng ginawa mo para sa biyanan mong babae mula nung nabiyuda ka. Iniwan mo raw ang mga magulang mo at ang bayang sinilangan mo para maniraan kasama ang taong hindi mo kilala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon dahil sa iyong ginawa. Malaking gantimpala nawa ang matanggap mo mula sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siyang pinagkanlungan mo." Sinabi ni Ruth, "Napakabuti niyo sa akin. Pinalakas ninyo ang loob ko at sinabihan ng mabuti kahit hindi ako isa sa mga utusan ninyo." Ito po ay may pamagat na Ruth thanks Boaz for his kindness. Ruth chapter 2 verse 10 to 13. Una, may pagpapakumbaba at pagbibigay galang. Makikita natin sa buhay ni Ruth ang tunay na pagpapakumbaba. Hindi siya nagmataas o nanghusga ng iba. Bilang isang Kristiyano, tinuturuan tayo maging mapagpakumbaba, igalang ang ating kapwa at huwag isipin na mas mataas tayo kaysa sa iba. Pangalawa, pagpapala at gantimpala ng Panginoon. Nakita ng Diyos ang katapatan, sakripisyo at kabutihan ni Ruth kahit hindi ito napapansin ng iba. Pinagpala siya ng Diyos sa pamamagitan ni Boaz. Sa ating buhay, maaaring may mga sakripisyo at paglilingkod tayo na walang nakakakita, ngunit nakikita ito ng Diyos. Hindi nasasayang ang ating katapatan. Sa tamang panahon siya ang magbibigay ng gantimpala at pagpapala. Pangatlo, ang Diyos ang ating kanlungan. Maraming pinagdaanan si Ruth. Nawalan siya ng asawa, iniwan ang kanyang bayan at pumunta sa isang lugar na hindi niya kilala. Ngunit nagpatuloy siya dahil pinili niya magtiwala sa Diyos. Gayon din sa ating buhay. Kapag dumating ang problema, kalungkutan o pangamba, lumapit tayo sa Diyos at manatili sa Kanya dahil siya ang tunay nating kanlungan at sandigan. Pang-apat, magpasalamat. Marunong tayong magpasalamat sa taong gumawa sa atin ng kabutihan, lalo na sa ating Panginoon. Conclusion, minsan tulad ni Ruth, maaari nating maramdaman na hindi tayo karapat-dapat o hindi tayo kabilang. Maaari rin tayong dumaan sa mga panahon ng puno ng pagsubok, sakripisyo at pangamba. Ngunit ipinaalala sa atin ng Ruth chapter 2 verse 10 to 13 na nakikita ng Diyos ang ating puso, katapatan, pagpapakumbaba, pagpapasalamat at bawat sakripisyong ginawa natin para sa Kanya at para sa iba. Maaaring hindi agad natin makita ang ating katapatan, ngunit sa tamang panahon, Diyos mismo ang magbibigay ng gantimpala at pagpapala. Katulad ni Ruth, patuloy tayong maging mapagpakumbaba, manatiling tapat, may pusong nagpapasalamat at higit sa lahat, patuloy tayong magtiwala sa Diyos sapagkat siya ang ating tunay na kanlungan. Tayo po ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita at sa mga aral na natutunan namin mula sa buhay ni Ruth. Tulungan mo kami maging mapagpakumbaba, pusong may pagpapasalamat at patuloy na magtiwala sa iyo sa anumang pagsubok ng aming pagdaraanan. Panginoon, tulad ni Ruth, naway piliin naming manatiling magpasalamat sa iyo at kahit hindi namin alam kung ano ang mga naghihintay sa aming hinaharap. Kapag kami ay nangihina, paalalahanan mo kami ikaw ang aming kanlungan, lakas at pag-asa. Naway maisabuhay namin ang iyong salata, hindi lamang ngayon kundi sa bawat araw. Pagpalain at gabayan mo kami lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa
sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang videong ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.